Samantala, isa pang petisyon para ibasura ang Disbursement Acceleration Program o DAP ang inihain sa Korte Suprema. Ito na ang pang-anim na petisyon laban sa DAP, pero bumelta ang palasyo. Sa DAP umano kukunin ng gobyerno ang pondong pantulong naman para sa mga nilindol sa Cebu at sa Bohol. Nagpapatrol si RJ Cruz. Sa kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program o DAP, umaasa ang Administrasyong Aquino para sa pondong gagamitin para tulungan ang mga biktima ng lindol sa Bohol at Cebu. Pero kanina inihain ng Makabayan Bloc ang ika-6 na petisyon sa Korte Suprema para ipatigil at tuluyang ibasura ang DAP. Pero ang babala ng palasyo kung pansamantalang pipigilan ng SC ang paggamit sa DAP, paano na lang ang mga biktima ng lindol? The consequence of that will be we will not be able to fund assistance that we're going to provide to victims of Typhoon Pablo, victims of the Zamboanga crisis, and also the earthquake in Bohol and Cebu. Buwelta naman ni Bayan Muna Representative Derry Colmenares, marami pang ibang pwedeng pagkunan ng pondo pantugon sa sakuna. I hope that Malacanang will not use the sad plight of the quake victims in the Visayas as an argument to justify their determination to hold on to the pork barrel system. I think it is insensitive on the part of the President. Ayon kay Colmenares, nariyan ang Calamity Fund ng Pangulo, Calamity Fund ng Local Government Units, at Quick Response Funds ng DNB, DSWD, DepEd at DPWH. Nakatakdang dinggin ng Korte Suprema sa November 19 ang mga petisyon kontra DAP. RG Cruz, Patrol ng Pilipino. Ipinamahagi na po sa mga opisyal ng Greater Metro Manila Area ang multi-hazard at risk map. Inaasa makatutulong ito sa mga lokal na pamahalaan sa pagpaplano at pagtukoy sa mga lugar na mas posibleng tamaan ng kalamidad. Hindi katulad ng naunang hazard maps, isinama sa bagong version ang ibang detalye. Kasama rito ang populasyon at infrastruktura na dapat ikonsidera sa pag-aaral ng mga lugar na may banta ng panganib. At ayon kay PHIVOL's Director Renato Solidom, kung noon po ay Metro Manila lamang ang sakop ng kanilang pinag-aaralan, mas pinalawak nila ito at isinama ang ibang lugar sa Greater Metro Manila. Barangay ang unang takbuhan ng ating mga kababayan bilang pinakamaliit na unit ng ating pamahalaan. Pero hindi lahat ng barangay ay nakakatugon dito. Nagpapatrol si Doris Bigornia. Nakasaad sa Section 17 ng Local Government Code ang mga serbisyong dapat na ibinibigay ng isang barangay. At isa sa consistent top-notcher sa Quezon City pagdating sa serbisyo para sa mga residente nito, ang barangay UP Campus. Tignan nga natin. Unang-una sa listahan, health services gaya ng healthcare center. Check. Programang pang-social welfare tulad ng daycare. Check. Serbisyong pangkalinisan. Check. Katarungang pambarangay. Check. Tanggapan ng barangay. Check. At may bonus pa. Agricultural project. Emergency response vehicle gaya nitong fire truck. At ang patapos na ngayong building na pagtatayuan daw ng Women and Children Center. Check na check. Ayon sa DILG, malaki ang papel ng taong bayan para matiyak na natatanggap nila ang mga karampatang serbisyo mula sa barangay. Karapatan ng ating mamamayan na mag-demand ng quality service sa ating barangay officials kasi kaya nga natin sila inihalalay. Taliwas naman ang isang barangay na nasilip namin. Mahigit 500 ang mga residente ng Barangay 459, Zone 45 sa Maynila. Kabisera pa man din ng bansa. At hindi happy ang ilan sa kanila sa kanilang punong barangay. Hindi namin kasi nakikita eh. Hindi naman taga rito. Hindi siya dito nakatira. Kaya pag kami kailangan kami, tatawagan pa namin siya by phone.
May paliwanag naman dito ang kanilang barangay chairman na si Romulo Asio. Wala naman sa batas natin na hindi ako pwedeng lumabas sa barangay. May pamilya rin akong bubuhayin. Hindi naman natin pwedeng buhayin ang pamilya natin sa pamamagitan lang ng honoraria na 1,000 a month. Pero di natatapos doon ang mga reklamo kay Kapitan. May barangay health center ba kayo? No, we don't have. Daycare center? We don't have. Pasilidad para sa general hygiene at sanitation? Wala rin po. Beautification program? Wala rin po. Solid waste collection? Sometimes. May paliwanag dyan si Kapitan. Naisipan ko na ho na maglagay ng isang barangay hall dun sa may ilalim ng tulay ng pedestrian overpass at personal ko po kasing expenses din ito. Bida pa ni Kapitan, ni minsan ay di siya nakasuhan tungkol sa pondo ng barangay. Ang residency issue, matagal nang binasura ng ombudsman. Totoo yan. Tingin ko hindi ka makakaulit for the second term. Considering na this is my 25th year. Sa huling ulat, si Kapitan Asio pa lang ang kandidatong chairman sa kanilang barangay. Iniluklok ang mga opisyal ng barangay, partikular ang kapitan, para maayos na maihatid at maibigay ang mga serbisyong kailangan ng mga nasasakupan nila. Kaya pwedeng magreklamo, kumwestiyon, lumahok sa mga pagpupulong at bantayan ang mga pabayang barangay official para matiyak na maayos ang ating mga barangay. Doris Bigornia, Patrol ng Pilipino. Maaari pong mapanood ang episode na ito ng kampanya serye sa ANC at sa abs-cbnnews.com/kampanyaserye. Nakakaranas ng mahinang pag-ulan sa Northern Luzon sa ngayon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan bukas. Inaasahang mananatiling maganda ang lagay ng panahon sa susunod na 4 na araw. Pero ayon sa Pag-asa, posibleng may pumasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility pagdating ng Lunes ng gabi. Kung sakali, tatawagin itong Bagyong Urduha. At sa aming pagbabalik, stampede sa Cebu na kuna ng video. Cebu City Medical Center ipagigiba na dahil sa inabot na pinsala. At ka Freddy Aguilar, may girlfriend na menor de edad. Ang lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng TV Patrol!